Magandang hapon po. Sa ngayon ay 4:14 ng hapon at sasaglit lang tayo napakaimportante na napakahalaga po ng ating pag-usapan. Alam mo, nagagalit tayo sa mga salita ng dayuhan laban sa atin. Pero nagagalit din ako sa ating mga tauhan mismo, sa mga empleyado natin na kung magsalita walang kadise-disente, hindi disente sumagot, lumalabas po ang utak ninyo ay makitid. You do not know how to answer. Lumalabas na hindi rin pala butangera din mga bibig. Ito sila ni Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros, mayabang akala mo presidentiable siya. Incompetent ka naman, Madam Risa. You can never be a president. Tapos si Erwin Tolpo, si Eric Silvester Tolpo, the US citizen. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, alam niyo ba yung ginagawa ninyo na okay na sa'yo na kumakampi kami sa inyo, yung ayaw natin yung ginagawa ng China. Pero yung mang-insulto kayo sa presidente ng China, dapat hindi niyo ginawa yun. You express your dissent not through insults. Lumalabas kulang kayo sa argumento, kulang kayo sa talino. Hindi kayo magaling sumagot. You better stop, you better resign. Lahat kayo, labate kayo ng 15 mga senador na pumirma dyan. Did you think it over that your statements that you said in the resolution passed by 15 senators in the Senate would hurt, would cause reprisals, and would incite China to war? Ano na lang kaya kung gigirahin tayo? Pwede naman kayo na walang insulto. Ang ginawa nyo kasi ng insulto kayo. So, siyempre, huwag kayo magpasabi kung hindi matalino ang mga Chinese. Huwag kayo magpasabi na mas hindi kayo matalino. Below the belt po kasi ang ginawa ni Tariela. Ladies and gentlemen, tama ba ito? I am with you, Mr. Tariela. When you express your dissatisfaction or disagreements with what is happening between us and China. Andun ako, bawal yun talaga yung mamira ng tubig. Paano natin patigilan yan? Kaya nyo ba paghulihin yung mga Chinese? Kaya nyo ba ratratin ng mga Armalite yan dyan? Makita nyo sa dagat? After all, you have shown your capacities and you have shown that you are all incompetent on how to solve the problem. Like China. Oh, tingnan natin. Actually, I'm with you when you are expressing your disagreement with what is being done by China against us. But meron ba tayong kakayahan? Reality speaks. Reality. Yung mga anti-DDS, kagaya kay Zork Adventures, akala mo mga mayayabang kayo. Ang isa lang tanong ko sa inyo, ano ang gagawin ninyo sa kalahating milyon na OFW sa Macau at saka Hong Kong? Saka sakaling magalit ang China at saka i-terminate na ang kanilang mga kontrata. Do you think China cannot do that? Oh, yung mga kababayan natin sa Hong Kong tsaka sa Macau, alam ko delikado kayo dyan kapag magalit itong China. Kung magalit kasi, hindi na tinitingnan yung humanitarian angle ng problem. Ngayon, paano mo naman sila masisisi? Lalagyan ni Tariela ng sungay o kung ano mga mimi ang mukha ni Xi Jinping na presidente nila. Di ba, not once in a life, not once before na nagalit sa atin ng China na ganun. Ngayon lang sila nagalit. Dahil parang nilagyan nyo ng sungay yung kanilang presidente.
Oo, ayaw ko kay Bongbong. Pero subukan ng China na maglagay ng sungay kay Bongbong. Mumurahin ko rin sila. Pero but then, let us, let us be sobered. Let us be cool. The best test of intelligence, if you can afford, if you can make, if you can surpass yourselves, because yung pinaka-damned, dumb, at saka pinaka walang kwentang Pilipino ay yung emotionally high. Tapos sabi niya, Chinese vloggers spotted, bobo ka ba? Hindi po ako Chinese vlogger, Pilipino po ako. Bobo ka talaga. Ikaw ang gusto mo mang-away sa China? Sige nga, magkipag-away ka. Huwag mo idamay ibang Pilipino. Kabobo kayo, nadadala-dala kayo sa mga naratibo ng mga oh, nadala-dala ang naratibo ng anti-China. Akala mo ba, ganun bang makipag-away? Hindi po ganun makipag-away. Lagyan mo ng sungay ang presidente nila. Bobo ka ba? Sino bang pangalan mo? Maglagay ka ng pangalan mo. Mas mas maganda na lang siguro ban na lang kita. Oh. Ang sa akin lang, ladies and gentlemen, hindi ganun makipag-away. Makipag-away kayo, pwede niyong gagamitan ng tinatawag na psychological warfare. Sa ngayon, wala tayong panlaban, you'll better learn that wala tayong panlaban kung man to man. At saka equipment for equipment. Wala tayo. Ilan lang ang F-16, wala naman tayong F-16. Ilan bang HIMARS natin? Iniwan, hiniram lang sa US. Tutulong bang US sa atin? Ikaw talaga, Tariela, hindi nyo ba inisip, Risa Ontiveros? Ikaw, Erwin Tolpo, hindi mo ba iniisip? Hindi nyo ba alam ang batas na tinatawag na Article 118 na inciting to war? Alam nyo ba yan ang parusa niya ng 20 years na kulong? Dinadamay nyo mga Pilipino, mga inosente. Paano na kayo kung palayasin ang kalahating milyon ng OFW sa Macau at saka sa Hong Kong? Sige nga. Tanga ka, John Lacson. Bobo ka. Ikaw ang tanga. Magpakamatay ka, gago ka. I-out ka na kita. Pwede naman galit tayo pero huwag sa ganun sistema na mang-insulto ka sa kalaban. Makipag-fight tayo, argumento por argumento, punto por punto, legal por legal. Talino dapat sa talino, tagisan lang talino. Hindi yung maglagay ka ng sungay naman sa mukha ng iba. Hindi ko alam ano ibig sabihin ni Pilipilos. Titulong alangan. Ano ibig sabihin yan? Iklaro mo. Mga walang kwenta kay mga Pilipino. Nilalagay nyo sa balag ng alanganin ang buhay ng lahat. May abang na kayo, hindi naman kayo nakipag-away. Bagyan kayo ng arbalat, kaya nyo pa pumunta sa West Philippine Sea? Paano magkipagbarilan? Tutulong ang US. Hindi tutulong ang US kailanman. Tandaan mo yan. Sa akin lang dito, makipag-away tayo, makipag-argumento, huwag kayo maglagay ng sungay-sungay sa mukha ng mga kalaban natin. It is not the way how to fight. If you are doing that, you are only showing off yourself as another incompetent guy. Nilalagay mo sa balag ng alanganin ang lahat ng mga Pilipino. Dahil lang sa iyong pagkadimulyuhan mo ng dibdib mo. Dahil lang sa pride mo. Insulto ka. Na-insulto ka, piling insulto ka. Be cool. Para kang sa traffic, road rage eh.
Pati si Tulpo, kahit na American citizen ka, hindi pupunta rito si Trump para tulungan tayo. So ngayon, tingnan nyo, wala nang turista tayo rito na Chinese. Kasi galit sila eh. Do you know, alam nyo ba kung ilan ang turista sa number 1 na tourist spot sa Thailand? Arrival? Mahigit 30 million na arrivals ng tourist sa Thailand. Number 1. Number 2, ang Vietnam na lampasan na tayo, 13 million. Philippines, 3 million. Paano pakikita ang ating mga tourist sites dito? Alam mo, andun ako sa inyo. Galit din ako sa ginagawa ng China. But we do not do that fight. Kung magbubuksing ba kayo pa, pwede ba yung mag-below the belt kayo? Magsusunto kayo sa ilalim na? Hindi po. Kailangan, gentleman ka. Ang nangyari dito, naubusan nata ng argumento si Risa. Naubusan ng argumento si Kiko. Naubusan ng argumento si Tolpo. Mga bubo kasi. Yan ang napala nyo, mga bubo, mga binuto nyo. Pati ito si Tariela. Professional sana. Galing sa PMA. Professional sana. Dapat magiging career officers kayo. Ibigay natin yan sa mga expert sa aspeto na ganun. Alam mo sinong expert yan? Yung mga nagtatrabaho sa Department of Foreign Affairs. Sila pong expert dyan. Kaya nga tawag ng salitang diplomacy. You are not there. You are sent by your country not to fight, but to talk. And when you talk with sobriety. Talk with dignity. You talk with coolness. And do not provoke. Ganun na kasimple, provoking ang ginagawa ninyo. Makukulong po kayo, Mr. Tariela, ng 20 years. Sa kasalanan, sa krimen na ginawa mo na inciting to war and inspiring motives of reprisals against the citizens of the Philippines. So motives of reprisal. Paano? Kung gagawin ng Hong Kong, tanggalin pa, uwiin lahat ng Pilipino na mga OFW. Hong Kong pa naman ang pinakamalaking sahod sa OFW, sa DH. Paano kung paalisin kayo mga Pilipino, dami nagtatrabaho dun sa Macau? Nakapunta na ba kayo sa Macau? Nakapunta po ako sa Macau. Halos hindi mahulugan ng karayom pag tumawid ka sa kanilang tourist site. At pag pumasok ka, bibili ka, kahit saan, lahat po na nagbabantay doon mga Pilipino. Ganon kaklase ka pinagkatiwalaan ng mga Pilipino doon sa Macau. Lalo na sa Hong Kong. Pero kayang utusan ng China yan, natanggalin ang lahat ng Pilipino. Maya pagat panapon sa mga kabalen ko. Na imbagamalim sa mga kabsat ko. Kailangan mag-isip tayo na maayos. Para lang kayo niyan, Tariela, para ka lang sa traffic. Nagalit kasi walang mudo yung kabangga mo. Nagitgit ka lang na walang mudo yung naggitgit sa'yo, binaril mo. Tama ba yan? Tapos yung pag-denounce na yan, Miss Risa Ontiveros, talagang mataas na uri na yan na response. That will provoke also a response. Don't you know that in every action there is an equal and opposite reaction? Bakante na lang tayo, magbilang tayo ng ilang araw lang. Meron ng kapalit na reaction yung pagkukundina ninyo sa China. Palibasa, wala kayo mga kamag-anak na nagtatrabaho sa Hong Kong, sa Macau.
Ngayon, hindi natin maiwasan katotohanan sa buhay. Lahat ng mga bus companies na mga buses na tumatakbo sa Pilipinas ay made in China. Wala po diyan made in Japan. Made in US wala. Lahat halos ng mga sasakyan sa ginagawa pinalit sa jeep, made in China. Lahat ng binebenta na mura diyan sa Lazada at Shopee, made in China. Lahat ng mga cellphone ng mga Android, made in China. Lahat po. Lahat na lang, pati yung mga electric pan na carryable, made in China. Ang inyong bibili ka ng power bank, made in China. Lahat po. Ano gagawin natin? Ganun ba ang tama pakipaglaban? Ibigayin pong trabahong yan sa ating career officers yan sa Department of Foreign Affairs. Kaya nga tinatawag niya diplomatic solution kasi diplomasya. Kailangan huwag ka makipag-away. Tutuno, hindi pwede yan. Tututo, away, kung sampal, tooth for tooth. Hindi po pwede yan. Siguro, ito si Tariela, wala ata tong kamag-anak na pumupunta ng Hong Kong at Macau eh. Di ba? J. Tariela. Naalala ko pa yung professor ko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, si Edgar Tariela, Attorney Edgar Tariela. Complete opposite mo yun. Napakagaling makipagrelasyon na professor sa law. Graduate ng University of the Philippines. So ano ang gagawin natin ngayon? Ang problema nito, the damage has been done. Mag-antay na lang tayo kung ano ang retaliation maliban sa pag-kondina nila sa ginagawa natin. Sana hanggang doon lang. Sana hindi na aabot sa magkasubukan. Kahit wala silang armas na gamitin, yung palayasin lang nila ang lahat ng Pilipino sa lupa ng China, patay na tayo. Sa mainland China, ang dami mga Pilipino doon. Hindi pa ako kumakampi sa China. In fact, galit ako sa ginagawa nila, pero pinipigil ko yung galit ko. Hindi ako nagmumura sa kanila. We can explain, sabi nga ng Supreme Court you can shine with your eloquence if you speak with dignity, with coolness. And then by the power of your arguments, you can defeat them. Kala na matatapang. O pakinggan natin ito. Yung mga kulang ko na lang tawagin QPAL ang mga ito Ay. They are putting our country in a bind. In a tight bind. Akalain mo ilan na sweldo ng isang OFW? Kinikita isang buwan. Sabihin na natin makapagpadala 20,000 pesos a month. Sa kada isa. 20,000 pesos times 500,000. Magkano kaya pinadala na? Kikwentahin natin, mathematical. Para hindi tayo para sigurado tayo sa computation. So, 500,000 times 20,000 na sweldo pinapadala. Ito, kada buwan. Ang nawawala po sa atin is 100 billion pesos. Kada buwan. Kung ganun ang ginagawa ninyo. Kapag patanggalin na yung mga Pilipino diyan sa Macau at saka sa Hong Kong. O yan.
Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon. Title, 500,000 OFWs posibleng maapektuhan. Nagbabala ang veteranong broadcaster na si Jason Sa laban sa aniyay irresponsabling pananalita at kayabangan ng ilang senador na maaari umanong magdulot ng malubhang epekto sa mahigit 500,000 overseas Filipino workers na nakatalaga sa Hong Kong, Macau at mainland China. Ayon kay Sonsa, hindi dapat minamaliit ang posibleng balikwas ng mga panawagang may kinalaman sa pagpapalayas o pagbanat sa Chinese Embassy dahil ang ganitong retorika ay may direktang implikasyon sa kabuhayan, kalakalan at kaligtasan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Ito ang post pahayag ni Jason Sa. Dapat tandaan ng ating mga irresponsabling senador. Sino ba yung irresponsabling senador na nagbitiw ng maanghang salita sa China? Lumayas kayo! Wala pong iba. Si Senator Erwin Tulfo. Grabe yung kanyang privilege speech. Kung hindi nyo gusto ang demokrasya sa Pilipinas, lumayas kayo! Nako, nanginig ang aking balahibo pagkarinig ko yun. Irresponsabling senador na ang kanilang wala sa lugar na kayabangan ay maaring magdulot ng problema sa mahigit 500,000 OFWs na nakadestino sa Hong Kong, Macau at mainland China. Dagdag pa ng veteranong mamamahayag, mabigat ang panawagang paalisin ang Chinese Embassy at ang mas mabigat ang posibleng ganting epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Iyong panawagan, ito dagdag ni Jason Sa, iyong panawagan na paalisin ang China Embassy sa Pilipinas ay mabigat at asahan na mas mabigat ang balikwas nito sa kabuhayan at kalakalan ng ating bansa. Binigyang diin ni Sonsa na madaling matapang at magyabang. Ngunit ang tunay na tanong ay kung handa ba ang bansa sa magiging resulta ng ganitong hakbang. So, dagdag niya yun sa madaling magmayabang, but are we ready for the ramification of such actions? Sa huli, hayagang question ni Sonsa ang kahandaan ng pamahalaan sa posibleng krisis na maaaring idulot ang tumitinding tensyon sa diplomasya. I am sure the government is not, hindi handa ang gobyerno. Sa gitna ng umiinit na diskurso sa relasyon ng Pilipinas at China, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea, paalala ni Jason Sa na hindi lamang politika ang nakataya, kundi ang kapakanan ng daan-daang libong OFWs at ang mas malawak na interes ng ekonomiya ng bansa. Para sa kanya, ang maingat na diplomasya at responsabling pananalita ay hindi kahinaan, kundi isang kinakailangang hakbang upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Ito, nag-ugat ito, of course, yung West Philippine Sea, nandyan na yan eh. Panahon pa ng Pinoy administration, may sigalot na sa West Philippine Sea. Kaya lang, itong bago, itong spokesperson kunuhay ng West Philippine Sea, Commodore Tariela, nag-lecture sa mga estudyante, I think, De La Salle College students. Ang kanyang presentation, ang Chinese president, ginawa niyang meme o karton. Ginawa niyang katatawanan.
Siyempre, magagalit. Although, sabi ni Tarila, hindi niya pinangalan ng presidency yun, kaya lang, very clear naman eh. Mukha ng presidente ng China, kailang ginawa niyang katatawanan yung mukha. Nakita ko yung picture. Ako nga, nanindig aking balahibong, hala, bakit ganito? Hindi sa pinapabor. Hindi, bali, para maintindihan ninyo, kita ko sa inyo yung ano. Oo nga, 3D partner pa. Okay, ito ipakita nyo ano, ipakita ko sa inyo yung ano. Ano ba yung ginawa ni Tariela? Kayo na mag-judge. Kung kayo ang Chinese, anong gagawin ninyo kung ganito gagawin sa inyong presidente? Okay lang sana yun na magkontra-kontra ka. Pero not to the extent of putting thorns on the head of the president. Ayan. Lodged a diplomatic protest. It comes against a Philippines Coast Guard spokesperson. At the center of this row is President Xi Jinping and comical O, tingnan nyo ha. Ano ba ginawa niya? Oh? Ginawa niyang, pinalabas niya mukha ng ano? Demonyo si Xi Jinping, presidente. images online. It was posted by the spokesperson of the Philippines Coast Guard, Jay Tariela. The Chinese embassy in Manila released a statement 2 days later. It criticized the social media post for attacking and smearing Chinese leaders. The embassy said that such a move constitutes a serious violation of China's political dignity. Well, in response, the Philippines labeled the move as a deflection tactic, referring to China's aggressive moves in the South China Sea. China's embassy in Manila has lodged a diplomatic. So yan. Yan ang nakikita niyo. Yan ang ginawa niya. Ano? Are you okay with that? Okay lang yung magsalita ka kontra sa kanila, pero mas masakit yung mga litrato, lagay mo dyan, lagay mo sungay. Mas masakit yan sa kanila. Ininsulto mo yung kanilang presidente. O ito si Tolpo. Of dignity. Our national Anong dignity? I rise today in defense of dignity. Oh, sige nga, anong Our dignity? national Sino bang, Erwin, sino bang unang-una? Di ba si Tariela? What kind of dignity are you talking about? You do not know what you're saying? Oh. dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, That is only in response to your hard-headedness. Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told Totoo lang, walang mudo, walang moral right ang mga Chinese officials mag-lecture about democracy because they are not in democracy. that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. Yun pala eh, sabi mo criticizing the head of state is completely unacceptable. Eh bakit tinaya mo si Tariela? Hindi lang kritisismo ang ginawa ni Tariela, nilagyan pa na ng sungay ang mukha ni Xi Jinping. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Anong klase mga statement yan? Dapat hindi ganun na statement. Akala mo, gusto mong optics, eh bubo naman yung mga sinasabi mo, kabubuhan talaga. Get the out. Ah, get the fuck out. Kabubuhan ka. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. Oh, ngayon, akala mo nakakuhan ka? Akala mo natuwa ka? Akala mo nakagana ka? Mr. Tolpo, do you know what you're talking about? What you're acting about? Did you know that what you did is provoking another country? Unang-una, hindi kayo katotohanan ito. Wala tayong panlaban dyan. You can express your dissent against them by not saying, layas! Kala mo magaling. Ay, Eric Sylvester Tulfo. Layas sa Senado. Bendalo ka talaga, Mr. Bendalo. American citizen ka naman, di ka naman Filipino citizen. You do not have any right to speak for the Filipinos because you are
An American. Padiksyon-diksyon pa siya. You are Filipino. You are not. Kung dapat ang salita mo yung diksyon ng Pilipino. Oh. Tapos si Kiriako, ano sinasabi? Watching from Japan. Tuwing nagsasalita yung si Rich, buwisit ako. Oh. Baharang Jela. Anong meron sa dignity ni Erwin? Ay, si Erwin nga, wala nang dignity. We do not know what the kind of dignity are we talking about. O sino pa? Si Christy Duarte. Mga walang hiya ang mga senador. Paano na lang kami dito sa Hong Kong kung pauwiin kami? Yan, hindi na sinasabi yung mga taga Hong Kong. Emmanuel Tayo, hindi nila naisip mga OFW sa China. Bendalo ng kay alam yung ang tanging ayan. O ano pang pinagagawa ng mga officials natin? Dapat nag-file sila ng diplomatic protest. Sa mas maganda pa yan. That is the most decent standards ng mga bansa. Diplomatic protest. Hindi magsigaw-sigaw ka gano'n, mag-insulto ka. Bergie Peguero, mas demonyo pang president natin. Rodolfo Santiago, Roger Zarandin, tumigil ng mga traidor ng bayan. Baharangela, hindi naman mga pro-Pilipino mga yan. American sip-sip yan. So, Emiliano Herradura, gaga yan si Erwin na yan. Gaga ba bakla ba to? Elizabeth Codera, katangahan nyo. Emiliano Herradura, kaya nga nilang pakainin ang pag pinauwi ang kan, kaya ba nyo pakainin mga pamilya ng OFW? Bahar Angela, hambog si Erwin, grabe kahambog. Akap lang siya mabilis. Pera-pera lahat. Tapos Galaxy, grabe, hindi maninisip ang ibang government official. At Yudola Siladis, maayong hapon, Dr. Toto. Angelo Dadula, alam mo, mas malaki mawala sa China kung alisin nila. Ano, hindi. They don't care about it. Kasi marami naman silang ibang kausap eh. They don't care if no more Filipino will buy their goods. Ang tatapang ng mga mababatas natin, katoto. Pero yung mga pumapatay, yung mga papatay na addict lang kundi. Tapos Pastor Rodi Rabi, Arnelde, ang tatapang ng mga mababatas natin, doktor, pagdating kaya sa gera, dapat kayo umuna dun sa gera, kayo magbitbit ng Armalite. ALB RSPG, Hong Kong FW here, with 50,000 plus. Ay, 50,000 pala salary. Akala ko 50,000 lang. Malaki mawala sa atin. Kapag ma-kick out kami, hindi namin alam kung paano, hindi naman nila maibibigay ang aming sahod. O tama, ganun ang reklamo ng FW. Rodi Rabi, God bless everybody. Tommy, mga walang hiya talaga yung mga Hontiveros at Erwin Tolpo na yan. Tapang-tapang sa China, pero kay Martin Romualdez na sangkot sa... Pero mo, yung si Martin Romualdez, si BBM na sangkot, may mga ebidensya, ayaw ninyo. Palayasin. Yun na dapat palayasin sa Pilipinas. Joshua, saan pa ba si BBM? Yes, tama ka po. Ito, sabi ni Mina, Emiliano Herradura. Tapos si Rodi Rabi, Zin, Sir Toto, si Tariela ang cheat yan sa PMA kaya he was forced to leave and ended up in PMMA and he isn't the official spokes of PCG. He is only spokes for the WP's feeling admiral ata. Ayun, gano'n. K3RO, Apple cellphone sa China binubuo at sa China pangungunahin kumukuha ng materialis. Rodi Rabi, stay safe. Geli Ramirez, taga-bundok si Tariela. Sino pa? Si Galaxy. Tama po kayo, sir. Joshua, sure yan kasi minura at pinalayas pa ni Tolpo. Kaming OFW, nangangamba ring sa ginagawa nila, nagkipag-away sa China. Kaya ba ng gobyerno bigyan kami ng trabaho kung pauwiin kami sa Pilipinas? K3RO, okay sana katuto kung ang OFW lang pauwi ng China. Paano ang produkto nila? Ipatigil nila. Wala na tayong, ang lahat pa naman makinarya natin umasa sa produkto ng China. Kung wala na paano tatakbo mga makinarya natin? Galaxy, maya pagat panapon.
Hindi siya may pinatanggal si Taria. Hindi, okay lang yan. Kahit na pinatanggal, that's still, he still graduated from PMME, another government school. Napil, tuwang-tuwa ang mga Indonesian OFW dahil masolo na nila ang trabaho. Matutuwa talaga Indonesian yan, tsaka Malaysian. Si Riani Buen, pray po tayo. Lady Peralta, ano na naman ang namamatay ba ang mga Pilipino kung wala mga Chino? Siyempre, hindi mo ba naisip? Patanggalin mo mga 500 kalating milyon na Pilipino na nagtatrabaho sa Macau at sa Hong Kong? Pag-isipan nyo man. Sir, bababa na lang natin si Tolpo. Janine Corpus, you're inviting tourism especially to China and yet you're doing this. Tama. Advance. Mga mayayabang kasi mga tatlong na yan. Lalo na yan si Tolpo. Ubod ng yabang pag kinahan naman ng yang okay, Pilipinos, itutulong ang US. Hindi, okay, hanggang dyan na lang po. At maraming salamat po, no? Si Bahar Angela, anong meron dignity? Erwin, involved na tip? Dignity ba yung pagnanakaw? Kirill ako, watching from Japan. Okay, tapos sino pa? Si Darwis Ayuban. Ang Macau ngayon, hindi na nirenew ang mga kunyang. Ganon. Hindi na nagre-renew. Nako, delikado. Nag-isip bata yung mga yan. Wilson Carion, dapat tanggalin si Tariela para ipakilala sa mga Chinese na may respeto. Kaya bilang Pilipino, hindi tayo bastos, sobra. Tapos Liga Ziblag, naming pro-China na si Oklab. Ano kung pro-China ako? Walang problema yan. Ken Carlo Paye, abnormal yan si Erwin. Ano na kaya ang nangyari sa kaso? Bakit mo ako tatanong-tanongin? Tatanong mo kay BBM, bakit hindi pa mapahuli si Bantag? Ha? Bakit ako tatanungin mo? Napakonvict na namin ang iba, si Bantag na lang ang kulang at hindi naman hinuli ni BBM. Charlie Whiskey, ngayon ang China na nag-file ng diplomatic protest against these people. Nakabaliktad bang nangyari? Ang yabang ng Tolpong ito. They don't care the status of Percy Lapid, Detro. Kwento-kwento ka na kay Percy Lapid. Nabanggit na po sisihin mo hindi ako, ha? Kasi lagi kami nananawagan dyan sa gobyerno ni Marcos. At hanggang hindi pa niya huli. So naniwala ako na si Marcos ang nag-utos papatay kay Percy Lapid. Kasi hawak niya si Bantag. Hindi po kaya ni Duterte diktahan si Bantag kasi si Duterte hindi na siya presidente. Merel Estenso, Sherwin Germones, tapos si AGJA, kung pauwin din mga FW, dapat puntahan si Tolpo, hinga ng trabaho. Yun, isumbong mo kay Tolpo sila. Tomi-tomi, dapat hindi na makapwesto sa gobyerno ang Hinteveros at Terwin Tolpo, mga mababaw ang pag-iisip. Okay, tapos yang siyam na senador na pabor sa China, magsipaglayas kayo. Ikaw magpalayas. Hindi. Anong kasalanan mo kung magpabor sa China? Anong depekto? Yung mga ibang paraan yan, may ibang paraan sa pagharap dyan sa problema. Bakit hanggang ngayon hindi man lang inaaway ni Bongbong Marcos ang China? Sige nga! Kabubo! Kasi alam ni Bongbong na hindi kaya. Ganun na kasimple lang yan. Tapos, ang kinin pa ni Bongbong na yung pinagawa ng China na tulay sa Davao, na siya ko na siyang bida. Ay, nako. Si Dodds Colegado, tama yan, sir. Versus Tolpo, ang palayasin sa Senado. Jerry Amar, ano na bang nangyari sa ito? Akala ko para ka sa this is the truth. Kabubo ka ba, Jerry Amar? You are not for the truth. Ang gusto mo lang lagi tirahin si Duterte. That's all. And that's not the truth. Kung ayaw mo sa akin, wala akong paroon, wala akong magagawa. Yun, naging kampo na kayo. Kung gano'n, sige, ban ko na lang kayo. Ban. Sino si Ronel? No to China. Okay lang kung no to China kayo, pero do not speak like that na kayo.
sinisira niyo yung dignidad ng kanilang presidente. Okay? So kung no to China kayo, anong gagawin nyo ngayon? Tanggalin nyo lahat ng goods. Bawalan niyo China magbenta rito. Sige nga, Ronel, how will you do it? Mga bubo. Makatawag lang kung bubo sa inyo para mapamukha ko sa inyo. Pag-isipan ninyong ginagawa ninyo. Okay, hanggang dyan na lang. Maraming salamat po.